Bakit nga ba nagbibuild ng War Axe kay Granger yung mga pro ngayong M6? Kahit na alam naman natin na si Granger ay isang marksman, kaya 50% lang ang epekto ng War Axe. Pero kahit na ganun, naka-War Axe pa rin yung mga pro. Si Sia ng BTK, si Innocent ng SRG, si Benny ng Falcon. Puro sila naka-War Axe. Kaya ang tanong ni The Queen, "Oh my Venus, Wait lang Granger na naka-War Axe? Oo, War Axe nga, no? Legit ba? Para Yeah. sa mga experts dyan sa comment section, ano ba ang masasabi nyo sa Granger na naka-War Axe? Is it really good? Anong kwento ng War Axe mo? Guys, pa-explain sa comment section kung anong meron sa War Axe. Kakaunti siya as marksman, di ba? So, kalahati lang ng effect ng War Axe. Di ba, mas maganda kung maganda na lang siya katulad ng si Halberg or something kaysa mag-War Axe siya na. Pero may War Axe talaga siya. Like, anong kwento ng War Axe mo? Paalala lang, ang intensyon ng videong ito ay hindi para sabihing mali si Oh My Venus, kundi para sagutin lang yung kanyang katanungan. Pero yun nga, detalyadong ipapaliwanag ko ito sa inyo ngayon. Pag-usapan muna natin yung War Axe. Meron itong attributes at unique passive. Dun muna tayo sa pinaka-attributes nito. Meron itong 35 physical attack, 400 HP, 10% cooldown reduction, at 12% spell vamp. So itong attributes na ito ay nakukuha lahat ni Granger. Hindi yan nahahati ng 50% kasi yun yung pinaka-basic attributes ng item eh. Ang nahahati ay itong unique passive. So focus lang muna tayo sa physical attack, okay? Meron na siyang 35. Tapos dito naman sa unique passive, magkakaroon ka ng 12 na extra physical attack na nag-i-stack up ng 6 na beses. So 72 ang physical attack na makukuha mo. Pero dahil nga marksman, etong si Granger, mababawasan ito ng 50%. Kaya magiging 36 physical attack ang makukuha niya dito sa unique passive. So yung 35 kanina plus yung 36 ay magiging 71 physical attack. Pero wait, there's more. Meron kasing passive etong si Granger kung saan kada 1% ng cooldown reduction ay nako-convert into 2 physical attack. Ibig sabihin, yung 10% na cooldown reduction ng War Axe ay magiging 20 physical attack pa. Kaya naman, 71 plus 20 ay 91 physical attack. So yan, para makita nyo na tama yung computation na ginawa ko, magbibuild ako dito ng War Axe. So nakalagay 55. Yan yung 35 na physical attack, tapos 10% na cooldown reduction. Kaya 55. Tapos nag-basic attack ako ng nag-basic attack hanggang maging 6 stacks. Tapos, naging 91 ang aking physical attack. Kaya pwede talagang i-build ang War Axe dito sa Revamp Granger. Pero mas magandang first item pa rin, yung Hunter Strike. Kasi plus 100 physical attack ka agad dito. Tapos, kapag napatama mo pa yung skill 1, activated agad ang kanyang passive. So mataas na physical attack kumpara sa ibang item, tapos yung 400 HP pa na bigay nitong War Axe. Pero sa mga ganitong senaryo kasi hindi lang damage ang mahalaga. Kaya nasabi ni Oh My V na, Ako tatanungin, mas pipiliin ko nga mag-brute force siya kaysa mag-War Axe siya. Maganda doon, double defensive, ganon. Kailangan nila naman mabuhay sa Joy eh. After niya mabuhay sa Joy, sure win na sila. pero may point pa rin naman si Oh My V na marami pa ring item na pwede bukod sa War Axe. So yun, sana nalinawan na ang lahat at wag niyong i-bash si Oh My V. Kasi nagtanong lang naman siya at normal lang yun kasi bagong revamp lang etong si Granger. Ikaw ba? Anong masasabi mo tungkol dito? Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.